Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 1981. Pinag-aaralan ba ni Noel ang posibilidad ng pangalawang karera pagkatapos niyang mabaigo na magkaroon ng mga kahangahangang tagumpay sa kanyang pagsasanay? Itinuro ni Zane ang array eye door at nagtanong, Senior Brother Noel, may plano ka bang matuto tungkol sa formations? Ito ang tanging paliwanag na naisip ni Zane. Pagkatapos ng lahat, ang isang tao na maaaring magsanay ng martial art techniques at martial skills ng soul attribute ay hindi karaniwang tao. Tanging ang napakalakas na formal o piniling mga alagad lamang ang magsisikap na magsanay nito. Isa lang ang posibilidad na tumayo si Noel sa harap ng array eye door ng ganito, ang taong nagsasanay sa loob ay isang napiling pinakapiling disipulo mula sa sekta. Nais ni Noel na yakapin ang alagad na ito, kaya naman magalang siyang naghintay sa harap ng pinto. Gayunpaman, naramdaman ni Zane na may maliit na posibilidad na mangyari ito dahil hindi niya maaninag ang ekspresyon ng mukha ni Noel. May bakas ng pagkagulat sa pagkalito, at tila may bahagyang kawalan ng kakayahan na ipinakita sa kanyang mukha. Matapos marinig ang sinabi ni Zane, sumagot si Noel sa kanya, kahit na nag-aatubili siyang magsalita, hindi ito isang piniling disipulo. Paano sila nasa loob kung wala sa 10 piniling mga disipulo ang nag-practice ng martial art techniques at martial skills ng soul attribute kamakailan? It's a recruit who's inside. A very new recruit. Idiniin ni Noel ang huling pangungusap na napansin naman ni Zane. Isang kakaibang bagong recruit. Mayroon bang hindi lamang isang uri ng lubhang bagong recruit sa Dul Sovereign Pavilion? Sila ang mga bagong recruit na informal na disipulo. Posible bang ang taong nagsasanay sa loob ng array eye door ay isa sa mga bagong recruit na informal na disipulo? Kung ganun, mas lalo pang naguluhan si Zane. Pagkatapos ng lahat, si Zane ay nanatili sa Dul Sovereign Pavilion sa loob ng ilang taon at may mahusay na pag-unawa sa kanilang mga patakaran. Ang mga bagong recruit na informal na disipulong ito ay mga kanyon na na-recruit dahil sa labanang malapit ng mangyari, at hindi marami sa kanila ang may talento sa pagsasanay. Kung hindi, sumapi na sila sa sekta sa pamamagitan ng karaniwang recruitment. Bahagyang nagulat si Zane na ang isang tao sa mga bagong recruit na disipulong ito ay nagsasanay ng martial art techniques at martial skills ng soul attribute. Ang mas ikinagulat niya ay isang ganap na baguhan ang naging dahilan upang tumayo si Noel sa harap ng array eye door. Na-curious si Zane kaya nagtanong siya, may kakaiba ba sa lalaking ito? Mukhang interesado ka sa kanya. Walang kamalay-malay na ipinikit ni Noel ang kanyang mga mata at huminga ng malalim bago siya nagsabi, hindi ko masisisi na iniisip mo na kakaiba ako, pero may alam ka ba? Isang araw na ang lalaking ito. Maging si Noel ay nakaramdam ng mali pagkatapos niyang sabihin ito. Ang isang normal na tao ay hindi kailanman maaaring magpatuloy sa isang buong araw. Pumasok na rin siya sa formation, at alam niya ang sakit na maaaring idulot ng soul shockwave sa kaluluwa. Mahirap para sa mga disipulo na magpatuloy pagkatapos nilang madama ang sakit. Bago pumasok si Jack sa formation, sinabi sa kanya ni Noel na medyo malakas siya kung mananatili siya sa loob hanggat may nasusunog na joystick o hanggat may umiinom ng isang tasa ng tsaa. Hindi ito para takutin si Jack, bagaman ito ay isang katotohanan. Kabanata 1982. Nakita ni Noel ang mga taong kasisimula pa lang magsanay ng martial art techniques at martial skills ng soul attribute na pumasok sa array eye door para magsanay sa nakaraan. Gayunpaman, wala sa mga taong iyon ang nakayanang manatili sa loob ng higit sa isang oras. Ang pagpupersage ng higit sa isang oras ay nangangahulugan na ang taong ito ay may napakalakas na husay sa pakikipaglaban, ngunit ang Jack na lalaking iyon ay pumasok sa loob ng isang buong araw. Kung ang pormasayon ay hindi tumatakbo ng normal, si Noel ay maghinala na ang taong ito ay namatay sa loob. Kung tutusin, napakatigas ng ulo ng lalaking iyon. Kung nagpumilit lang si Jack ng ilang oras sa pormasayon, maghahinala na si Noel na ang lalaking ito ay nagpumilit na manatili, na kumilos ng husto para makita niya. Gayunpaman, itinanggi niya ang kanyang mga naunang naiisip nang lumipas ang isang buong araw, at walang bakas ng paglabas ng taong iyon. Kung pipilitin niyang manatili sa loob ng walang pag-aalala na masaktan ang kanyang kaluluwa, hindi na makakapagpatuloy si Noel ng ganoon katagal. Napanganga si Zane sa narinig. Alam din niya na minsan ay may nakabasag ng record sa array eye door sa pamamagitan ng pananatili sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Gayunpaman, ang taong ito ay isa sa mga nangungunang piniling disipulo.
Bagamat nakakagulat na si Jack ay nakapagpumilit ng ganoon katagal sa Array Idor, hindi ito isang bagay na hindi kapani-paniwalang kahanga-hanga. Gayunpaman, nang sabihin ni Noel na ang taong nagsasanay sa Array Idor ay isang bagong recruit na informal na disipulo, nagulat si Zane na nalaglag ang kanyang panga. Ano? Isang bagong recruit na informal na disipulo ang nanatili sa loob ng isang buong araw. Oh my God, ang taong ito ay talagang malakas. Mukhang napakatalino niya sa pagsasanay para sa martial art techniques at martial skills ng soul attribute. Oo naman, wala siya sa antas ng napiling mga disipulo, ngunit ito ay isang mahusay na gawa. Hindi nakapagtataka na si Noel ay nakatayo sa harap ng Array Idor na tahimik na tulala. Mukhang nagulat siya sa mga talento ng binata. Hindi inaasahan ni Zane ang mahinang buntong hininga ni Noel, na tila nagulat at medyo naguguluhan. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahang ibinukan ni Noel ang kanyang bibig at bamulong, nagkakamali ka. Nanlaki ang mga mata ni Zane sa narinig. Nagkamali siya. Ano ang maling sinabi niya? May iba pa ba itong binata? Senior Brother Noel, ano ang mali ko? Huminga ng malalim si Noel at medyo nag-aatubili. Ang binatang ito ay higit na matalino kaysa sa napiling alagad na may pinakamataas na record. Halos kagatin ni Zane ang sariling dila nang marinig ito. Ang taong ito ay mas matalino pa kaysa sa napiling alagad. Paano? Hindi ba siya nanatili sa loob ng isang araw? Paano siya magiging mas talentado kaysa sa napakatalino na piniling disipulo? Nagpatuloy si Noel sa pagsasalita sa bawat salita nang makita niyang hindi maalis sa isip ni Zane ang mga nangyayari, na-activate ng taong iyon ang antas ng 2 antas ng kahirapan. Ang dating napiling alagad ay nanatili sa Array Idor sa kabuoang 3 araw at 3 gabi. Bagamat kamangha-mangha, na-activate lang niya ang level 1 na kahirapan, habang si Jack ay nag-activate ng antas ng kahirapan sa 2. Ang ikalawang antas ay ilang beses na mas mahirap kumpara sa unang antas. Paano mananatili sa loob ng isang buong araw ang isang normal na tao? Ito ang dapat tanggapin ni Noel, kahit na nag-aatubili siyang gawin ito. Laking gulat ni Zane nang marinig niya ito na halos maalis ang mga kilay sa kanyang mukha. Ano? Ang taong ito ay nag-activate ng antas ng 2 kahirapan. Ang mga regular na disipulo ay hindi kailanman magpapagana sa antas ng 2 kahirapan maliban kung sila ay malapit nang makapasok sa Spring Solidifying Realm. Gaano man kalakas ang isang bagong recruit na informal na disipulo, dapat na siya ay nasa unang yugto ng likas na antas. Isang disipulo sa unang yugto ng likas na antas ang napunta sa antas ng 2 Array Idor ng antas ng kahirapan sa 2. Pakiramdam ni Zane ay hindi maproseso ng kanyang isip ang mga nangyayari. Kabanata 1983. Sumulyap si Noel kay Zane at bahagya pang tumango, kahit naiintindihan niya kung bakit parang nanigas ang mukha ni Zane. Ang hindi paniniwala ni Zane ay representasyon din ng kanyang kawalan ng kakayahang maniwala sa mga nangyayari. Huminga ng malalim si Noel at dahan-dahang sinabi, hindi nakakagulat na kaya akong kausapin ng lalaking iyon sa ganoong paraan. Sa bagay, may nakasalubong akong kakaibang master. Hindi napigilan ni Zane ang pagkagulat. Sino ang taong ito? Sinong bagong recruit na informal na disipulo siya? Nakakunot ang noo ni Noel habang nagsasalita, maaaring hindi mo alam kung sino ito kung ito ay isang random na tao, ngunit sigurado akong narinig mo na siya. Siya si Jack, ang taong pumayag na labanan si Wesley sa arena ng pakikipaglaban sa taya. Ang labanan sa pagitan ni Wesley at ng isang bagong recruit na informal na disipulo ay kumalat na parang apoy sa mga informal na disipulo, at ito ay itinuring na parang chismis. Kung tutuusin, walang nag-iisip na kaya ni Jack na talunin si Wesley imposible. Ang ginawa ni Wesley ay kasuklam-suklam, ngunit hindi siya nabigla dahil siya ay may malakas na background. Higit pa riyan, ang katotohanan na may kanya-kanyang kwarto si Jack ay dahilan ng selos. Kahit na hindi dumating si Wesley para gawin ito, may iba pang mga disipulo na nakikipaglaban kay Jack para sa silid. Ganoon din ang iniisip ni Noel noon, ngunit tinanggihan na niya ang mga ideyang ito. Mukhang maghahirap si Wesley this time. This young man is not regular man. Bahagyang tumango si Zane bago siya mabilis na umiling pagkatapos niyang marinig ito. Pinag-isipan niya itong mabuti at sinabing, hindi natin masasabi iyon ng sigurado. Tutal, matagal nang nagsasanay si Wesley sa sekta, at nauuna siya ng isang hakbang sa talento at lakas. Bagamat si Jack ay medyo may talento sa katangian ng kaluluwa, hindi kami sigurado kung gaano na siya katagal nagsasanay ng mga diskarte sa martial art at kasanayan sa martial. Kung siya ay hindi kailanman magiging bago sa ito, kami ay hindi magiging bago, Jack. Walang kamalay-malay na itinaas ni Noel ang kanyang mga kilay pagkatapos niyang marinig ito, ngunit kalaunan ay tumango siya pagkatapos ng maingat na pag-iisip tungkol dito.
Ang sinabi ni Zane ay may katuturan, may ilang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga kakayahan. Totoo na si Jack ay medyo may talino sa katangian ng kaluluwa, ngunit wala silang ideya kung gaano katagal na niyang sinasanay ang martial art techniques at martial skill ng katangiang ito. Kung nagsimula lang siya, wala siyang laban kay Wesley. Marahan na napabuntong hininga si Noel bilang pag-unawa ng maisip ito. Hindi katakatakang pumayag ang lalaking iyon sa laban ng walang anumang pag-aalinlangan. Tila lubos siyang kumpiyansa sa kanyang mga talento. Gayunpaman, minamaliit niya ang lakas ng ating mga disipulo mula sa Dole Sovereign Pavilion. Kahit na siya ay may talino, ang pagkakaiba sa larangan ay nariyan, at hindi ganoon kadali para sa taong iyon na tumawid ng ganoon kadali. Tumango si Zane bilang pagsang-ayon at nagkomento, totoo iyon. Ipaalam ba natin kay Wesley ang tungkol dito at hilingin sa kanya na mag-ingat? Kung tutuusin, ang martial art techniques at martial skills ng soul attribute ay misteryoso at hindi mahuhulaan. Ang mga normal na tao ay madaling masaktan kung hindi sila handa. Kumunat ang noo ni Noel. Alam niyang kapag ipinaalam niya kay Wesley ang balitang ito, may pabor siya kay Wesley. Sa kasamaang palad, nangangahulugan din iyon ng pagkakasala kay Jack sa parehong oras. Ang pagkakasala sa isang bagong recruit na informal na disipulo ay wala sa nakaraan, ngunit si Jack ay hindi isang normal na bagong recruit. Maaaring hindi ito alam ng iba, ngunit nakita niya. Ito, sa pag-iisip ng mga bagay-bagay, tiyak na umiling si Noel. Hindi namin maaaring hayaan na kumalat ang balitang ito. Kahit na malaman ng iba ang tungkol sa mga talento ni Jack, hindi ito maaaring manggaling sa aming dalawa. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 1984. Si Wesley ay isang mayabang na tao, at hindi niya pinapansin ang iba. Kahit na gawin natin ang pabor na ito para sa kanya, maaaring hindi niya tayo maalala. Malamang na masaktan natin si Jack sa proseso, ngunit hindi ito katumbas ng halaga. Napagdesisyonan ni Noel na itikom ang bibig pagkatapos niyang mag-isip. Bagamat magiging malaking balita ito kung malalaman ito ng mga tao, wala itong kabuluhan sa iba na hindi nakinabang dito, at hindi handang tanggapin ni Noel ang panganib na ito. Natahimik si Zane, ngunit lumibot ang kanyang tingin sa paligid habang naaaliw sa ideya. Nang mapansin ang pananahimik ni Zane, nilingan siya ni Noel, buti na lang nakita niya sa ekspresyon ni Zane na alam niyang wala siyang silbi. Agad na nagalit si Noel dahil sa kanyang katangahan, na sumimangot, ano ang iniisip mo? Alam kong gusto mong makilala si Wesley, nakikita kung gaano siya kakilala kung ikukumpara sa iyo, at maaaring magkaroon ka ng magandang kinabukasan kung masusumpungan mo ang kanyang magagandang libro. Gayunpaman, kailangan mong maunawaan na si Wesley ay hindi isang taong mapupuntahan mo dahil lamang sa hindi mo gustong gawin iyon, lahat ng bongga at mayabang dahil may maasahan siya kahit sabihin mo sa kanya ang tungkol dito, gagantihan kanya ng ilang mga benepisyo, ngunit sa kabaligtaran, maaari mong masaktan si Jack dahil dito. Napakunot ang noo ni Zane nang maramdaman niyang may sense ang sinabi ni Noel. Gayunpaman, hindi nito pinawalang bisa ang pagnanais ni Zane na umakyat sa social ladder. Huminga ng malalim si Noel. Hindi siya maglalaan ng oras para sabihin ang mga ganoong bagay kung ito ay ibang tao, ngunit ito ay si Zane, ang kanyang kamag-anak. Kung kumalat ang balitang ito, maghahinala si Jack na siya ang may gawa nito. Ayaw niyang masaktan si Jack dahil dito. Lumingon siya at sinabing matuwid, kung sasabihin mo ito kahit kanino, ako ang unang magtuturo sa iyo ng leksyon. Nakalimutan mo na ba kung paano tinatrato ni Wesley ang mga runner na disipulo na katulad mo? Sa tingin mo ba ay iba ang tingin niya sa iyo dahil lang sa ipinaalam mo sa kanya ang tungkol dito? Kung ako sa iyo, ipagdadasal ko para sa mas kaunting problema. Kahit na plano mong maging isang tao, kailangan mong makita kung sino ang tagasunod niyan. Ang mga salitang ito ay nagpaalala kay Zane kung gaano kahirap pakisamahan si Wesley. Naalala rin niya kung paano nag-order si Wesley sa mga runner na disipulo na tulad niya. Sa katunayan, tatamaan din niya ang mga ito dahil hindi naman big deal sa sekta kung ang mga informal na disipulo ay tatama sa mga runner na disipulo hanggat hindi masyadong nasugatan ang tao. Nang maalala ang mga ito, umiling si Zane at nagpasya na pinakamahusay na itago ang balitang ito. Sa Array Door, naramdaman ni Jack ang paggalaw ng kanyang kaluluwa sa ilalim ng stimulation ng soul shockwaves. Unti-unting nabubuo ang pangalawang kaluluwang espada na pinaglabanan niya na hindi niya nabuo noon. Makalipas ang isang araw at kalahati, sa wakas ay nagawa ni Jack na mabuo ang pangalawang soul sword. Nagkaroon siya ng mahusay na mga pagpapabuti sa kanyang pagsasanay ng Destroying the Void. Pagtaas ng kamay, dahan-dahang lumitaw ang dalawang streak ng itim na liwanag sa mga kamay ni Jack, kahit na mas magaan pa ang kulay ng isa sa kanila.
Ito ang pangalawang soul sword na katatapos lang mabuo ni Jack. Patuloy siyang gumuhit ng mga rune gamit ang kanyang mga daliri, at ang dalawang soul sword na ito ay patuloy na gumagalaw sa pamamagitan ng pagsunod sa mga rune. Ang mga espada ay hindi gumagalaw ng mabilis, ngunit ang kanyang kontrol ay mas malakas kumpara noong una niyang pinagkadalubhasaan ang soul sword. Kung hihilingin kay Jack na labanan si Warren gamit ang isang soul sword sa puntong ito, maaaring hindi. Na makaligtaan muli ni Jack ang kanyang target. Huminga ng malalim si Jack. Ang dalawang soul sword na ito ay umiral ng nakapag-iisa, at kung nagawang pagsamahin ni Jack ang mga ito, ang kapangyarihan ay magiging ilang beses na mas malakas. Sa kasamaang palad, hindi pa iyon nakakamit ni Jack. Napaangat ng ulo si Jack at pinagmasdan ang itim na paligid ng maisip niya ito. Ang lugar ay may lagkit pa rin dito, at ito ay tila isang malayang espasyo. Napuno ng soul shockwaves ang buong lugar. Hindi gaanong naramdaman ni Jack sa ilalim ng soul shockwaves. Pagkatapos ng lahat, ang tagumpay sa pagbuo ng pangalawang kaluluwang espada ay nangangahulugan na si Jack ay bumuti ng husto. Ang kanyang kontrol sa kanyang kaluluwa at ang katatagan ng kanyang kaluluwa ay nagiging mas malakas din. Kabanata 1985. Ang epekto ng paggalaw ng kaluluwa sa antas na ito ay walang gaanong epekto kay Jack. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa lupa at naglakad patungo sa direksyon kung saan siya nanggaling, kung saan siya pumasok bago siya nakaramdam ng pagkaharang pagkatapos ng ilang hakbang. Iniunat niya ang kanyang kamay at itinulak, naramdaman na naman na malagkit ang paligid, isa na agad na bomb alert kay Jack. Gayunpaman, nakahinga si Jack sa soul hall. Nakita niya si Noel na nakatayo sa harap ng array eye door na malalim ang iniisip. Nabigla si Noel sa biglang pagsulpot ni Jack at subconsciously na paatras. Sa paglipas ng isang araw at kalahati, unti-unting nawala ang unang sorpresa ni Noel. Nakatayo pa rin siya sa harap ng array eye door para pagmasdan kung kailan lalabas si Jack. Noong una ay naisip niya na si Jack ay nasa isang naguguluhan at pagod na estado pagkatapos niyang lumabas mula sa array eye door. Gayunpaman, mukhang napaka-energetic ni Jack sa sandaling iyon na para bang ang sarap ng tulog niya. Napaawang ang sulok ng bibig ni Noel habang nagbubuntong hininga sa kabaliwan nitong binata. Nawala ang mapang-asar na ekspresyon na orihinal na nasa kanyang mukha kasabay ng pagkibot ng kanyang bibig. Nakalabas ka na sa wakas. Iniisip ko kung may mali sa formation kung patuloy kang mananatili sa loob. Maraming tao ang magugulat sa balitang gumugugol siya ng isang araw at kalahati sa array eye door na may level 2 na kahirapan. Sa wakas ay hindi na nakatiis ang lalaking ito. Kung nagpatuloy siya sa pagsasanay sa formation, talagang magdududa si Noel kung may mali sa formation. Magtataka siya kung nawala na ang malalakas na soul shockwave sa loob. Tumango si Jack. Tiningnan niya ng malalim si Noel at biglang sinabing, hindi ka naman nagkalat ng balita tungkol dito, di ba? Matapos maunawaan ang antas ng kahirapan ng Soul Hall, isang ideya ang nabuo sa puso ni Jack. Talagang hindi niya mapapayagan na lumabas ang balitang ito. Kung tutuusin, magiging handa si Wesley kung nangyari iyon. May mga taong sumusuporta sa kanya si Wesley, at kung hihilingin niya kay Elder Sayer na bigyan siya ng ilang pandepensang sandata, mawawala ng kapangyarihan si Jack. Napaawang ang sulok ng bibig ni Noel. Buti na lang at hindi siya nag-leak ng balita. Si Jack ay mas mapagmatsyag at may pukano ng puso kumpara sa kanyang inaasahan. Oo naman, ang mga mahuhusay na tao na may mahusay na husay sa pakikipaglaban ay napakatalino. Marahan siyang umubo at sadyang pinipigilan ang emosyon sa kanyang mga mata habang mahinahong nagsasalita, huwag kang mag-alala. Hindi ako maglalabas ng balita tungkol dito, at walang makakaalam hanggat hindi mo hahayaang malaman ng iba ang nangyari nang hindi sinasadya. Inutusan ko na ang mga disipulong tumatakbo rito na huwag magsalita. Gaman ang pakiramdam ni Jack kay Noel nang marinig ang sagot nito. Ang taong ito ay mas matalino kaysa sa kanyang inaasahan. Tumango si Jack. Salamat dito, walang kaibigan si Jack sa sekta. Sa napagmasdan niya kay Noel, tila siya ay isang taong angkop na maging kaibigan. Napaatras si Noel, tumalikod, at naglakad patungo sa mesa. Dahil lumabas si Jack mula sa array eye gate, kailangan niyang isara ang formation. Pagkatapos ng lahat, ang pag-activate ng pagbuo ay nangangahulugan ng patuloy na pagkonsumo ng mga masiglang kristal. Kahit na ang Dul Sovereign Pavilion ay isang malaking sekta sa Wet'sursay Island, hindi nito kayang bayaran ng ganoong mataas na rate ng pagkonsumo. Pagkatapos ng lahat, napakaraming mga disipulo sa buong sekta, at ang pinagsamang pagkonsumo ng lahat ng mga disipulong ito ay tiyak na hindi maliit na halaga. Isa't kalahating araw ka doon, kaya kailangan kong ibawas sa iyo ang 20 contribution points. Nagbawas na ako ng 10 puntos dati, kaya kailangan mong magbayad ng isa pang 10.
Itinaas niya ang kamay para i-activate ang formation, pero itinaas ni Jack ang kamay niya para pigilan ang kilos ni Noel. Nagulat si Noel nang magsalita si Jack ng mahinahon, "Hindi ako lumabas para huminto sa pagsasanay. Sa kabaligtaran, ang antas ng kahirapan ay masyadong mahina, at kailangan kong ayusin mo ang antas ng kahirapan. Maaari mo itong i-adjust kaagad sa antas ng 4. Kabanata 1986. Halos maisip ni Noel na may sira ang tenga niya nang marinig ang sinabi ni Jack. Siya subconsciously nagtanong, "Ano ang sinabi mo? Ano ang gusto mong i-adjust?" Subconsciously hinawakan ni Jack ang ilong niya nang makita ang gulat na ekspresyon ni Noel. Pinag-isipan niya kung matatanggap ba ito ni Noel kung gagawa siya ng labis na pagmamalabas bago siya lumabas. Kung hindi nangyari ang insidente kay Wesley, baka tumigil siya para isipin ang mga kahihinatnan. Gayunpaman, halatang wala sa mood si Jack na isipin ito. He softly exhaled before repeated himself, "Sabi ko gusto kong i-adjust ang hirap sa level 4. Please do the adjustments for me." This time, narinig na ni Noel ang sinasabi niya. Kasabay nito, ang kanyang ekspresyon ay naging matigas nang ibukan niya ang kanyang bibig habang ang kanyang mga mata ay halos lumuwa sa kanilang mga socket. Bahagyang nanginig ang sulok ng kanyang bibig. "Nabaliw ka na ba? Nababaliw ka na ba o nababaliw na ako? Gusto mong i-adjust ito sa antas ng kahirapan sa 4 na antas. Naiintindihan mo ba kung ano ang konsepto ng antas 4? Kahit na ang mga diakono ng sekta ay hindi nang ahas na hamanin ang kahirapan na ito. Baka maging dummy ka mula sa soul shockwaves pagkatapos mong pumasok." Tumaas ang kilay ni Jack at bahagyang tumango. "Alam ko at may sarili akong mga plano. Kailangan mo lang akong tulungang gumawa ng mga pagsasaayos." Pakiramdam ni Noel ay manigas na ang buong katawan niya. Narealize niya na lahat ng sinabi niya ay hindi umubra kay Jack. Kung hindi niya nakita ng sariling mga mata ang talents ni Jack, siguradong maghahinala siya kung nabaliw si Jack. Kung hindi, bakit niya sasabihin ang mga nakakabaliw na bagay? Marahan siyang napabuntong hininga habang tinitingnan si Jack pataas baba ng ilang beses na may gusot na ekspresyon sa mukha. "Alam kong napaka-talented mo at nalampasan mo kaming lahat. Kahit na ang mga napiling disipulo ay maaaring hindi maihahambing sa iyo sa mga tuntunin ng katangian ng kaluluwa. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na hamanin mo na lang ang kahirapan ng Soul Hall. Kung talagang i-adjust ko ang kahirapan sa level 4, baka mamatay ka na lang sa loob. Naiintindihan mo ba?" Tumango si Jack at sinabing totoo, "Napag-isipan ko na ang mga bagay na ito, huwag kang mag-alala dahil may tiwala ako sa sarili ko." Kumaibot ang sulok ng bibig ni Noel at sa wakas ay naintindihan na niya. Hindi siya papansinin ni Jack kahit punitin niya ang mga salitang iyon at ilagay sa harap ni Jack. Bahagya siyang napalunok ng laway at ilang. Taon na rin ang lumipas mula nang italaga sa kanya ang gawaing ito. Sa buong taon, nakakita siya ng maraming mahuhusay na disipulo na nagsasanay sa Soul Hall. Gayunpaman, hindi pa siya nakakita ng sino man na nag-aayos ng kahirapan sa antas ng 4. Kahit na ang mga masters na nakamit ang spring solidifying level ay hindi basta-basta susubukan. Pagkatapos ng lahat, ang mga soul shockwave sa antas 4 ay direktang mapunit ang kaluluwa. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 1987. Tumalikod siya at naglakad patungo sa array door pagkatapos niyang magsalita. Ang kanyang tuloy-tuloy na mga hakbang at walang pakialam na ekspresyon ng mukha ay naging dahilan upang muling matigilan si Noel. Sa mga mata ni Noel, tuluyan nang nagbago ang imahe ni Jack. Para siyang bato na hindi nagbabago, anuman ang hangin at ulan. Baka talagang gumawa ng milagro ang taong ito. Gayunpaman, hindi niya namamalayan na umiling nang maisip niya kung gaano kabaliw ang mga soul shockwaves ng antas 4 na kahirapan. Ito ay lugar pa rin ng malagkit na kadiliman at mas malapot pa ito kumpara sa naunang antas ng kahirapan. Sa pagkakataong ito, hinaramgan pa ng espasyo si Jack sa paglalakad. Pakiramdam niya ay tila na puno ng 2 balde ng pandikit ang espasyong nakapalibot sa kanya at dumidikit ang mga iyon sa bawat sulok ng kanyang katawan, na pinipigilan siyang sumulong. Gayunpaman, ang paglaban ay hindi masyadong malakas. Matapos niyang ibigay ang 2 beses sa lakas na ginawa niya noon, nagawa pa rin niyang maglakad ng 3 hakbang pasulong. Ito ay kung saan siya nakatayo sa huling pagkakataon. Sa pagkakataong iyon, muling maririnig ang pamilyar na tunog. Isang malakas na galaw ng kaluluwa ang dumaan na may swooshing sound at napakalakas nito kaya nahihirapang huminga. Ang soul shockwave na ito ay malinaw na ilang beses na mas malakas kaysa sa nakaraang soul shockwave. Hindi nito pinansin ang katawan ni Jack at direktang tumama sa kanyang kaluluwa. Sa pagkakataong ito, ang pag-atake ay hindi lamang nagdulot ng pangangilig sa kaluluwa kundi lumabo rin ang kanyang espiritu.
Parang kinakagat ng 1,000 langgam ang kanyang kaluluwa at kinakaladkad siya ng mga ito sa bangin habang kinakain siya. Napasigaw na naman si Jack sa sakit. Naisip niya na pagkatapos ng kanyang unang karanasan, magagawa niyang magpumilit sa kanyang pangalawang pagkakataon na harapin ang mga shockwaves ng kaluluwa kahit na ang intensity ay ilang beses na mas malakas. Gayunpaman, parang minamaliit niya kung gaano kakilakilabot ang level 4 soul shockwaves. With a muffled bang, naging jelly ang legs ni Jack at diretsyong bumagsak sa lupa. Kaya niyang suportahan ang sarili niya sa unang pagkakataong nahulog siya. Gayunpaman, ang impact sa pagkakataong ito ay inalis ang lahat ng kanyang lakas at siya ay bumagsak ng diretsyo sa lupa. Ang pinaka-natakot kay Jack ay ang katotohanan na ang soul shockwave ay sumalakay sa kanyang kaluluwa at binabago ang kanyang mga galaw ng kaluluwa. Naging dahilan ito para maging alerto si Jack. Sa ilalim ng pag-atake ng gayong malalakas na soul shockwave, naging malabo sa pag-iisip si Jack. Gayunpaman, lubos siyang nakatitiyak sa isang bagay. Kung hindi siya mabilis gumawa ng adjustments, baka mauwi siya sa sinabi ni Noel. Mamamatay siya sa lugar na ito. Pilit siyang huminga at kinagat ang sariling ibabang labi gamit ang huling kaunting lakas. Ang sakit ay nagpapahintulot sa kanya na panatilihin ang kanyang kamalayan. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang suportahan ang kanyang katawan habang patuloy niyang isinulat ang mga rune para i-activate ang Destroying the Void gamit ang kanyang mga kamay. Dalawang itim na ilaw ang unti-unting nagtipon sa kanyang mga palad at iyon ang mga soul sword na matagumpay niyang naisagawa dati. Parehong soul sword ang hawak ni Jack sa kanyang mga palad. Bahagya niyang hinawakan ang mga ito at ang magkabilang soul sword ay naging layer ng manipis na ambon na tumatakip sa katawan ni Jack. Napaglabanan nila ang malakas na shockwaves ng kaluluwa sa ngalan ni Jack. Ito ay talagang isang heaven level na martial skill dahil nakaya pa nitong makatiis sa pag-atake habang nakaharap sa napakalakas na soul shockwaves. Bagamat isa lamang itong hadlang na nabuo ng dalawang kaluluwang espada, ito ay malakas at matibay, tulad ng mga buntot ng mga aso sa ilalim ng malakas na hangin. Sa layer ng proteksyon na ito, sa wakas ay nakapagpahinga na si Jack. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay bumuo ng ikatlong soul sword. Kung makakagawa lang siya ng dalawang soul sword, hindi sigurado si Jack na kaya niyang talunin si Wesley. Kung tutuusin, si Wesley ay maaaring ituring na isang dalubhasang disipulo at hindi maaaring maliitin. Gayunpaman, ang pagbuo ng ikatlong soul sword ay hindi isang madaling gawain. Sa ilalim ng patuloy na epekto mula sa mga kaluluwa, naramdaman ni Jack ang paggalaw ng kanyang kaluluwa ng napakahirap at ginamit ito upang matagumpay na mabuo ang soul sword. Kabanata 1988, nagngangalit si Jack, ayaw sumuko. Kasabay nito, pumasok si Wesley sa Seven Stars Hall at binabati ang iba pang mga disipulo. Nagiging sikat na siya doon. Bagamat pinukaw niya ang isang bagong informal na alagad, at hindi magandang pag-usapan ito, hindi nakakaramdam ng kahihiyan si Wesley sa paggawa nito dahil ginawa niya ito sa ilalim ng pagkukunwari ng tinatawag na katwiran. Sinabi niya sa sinumang nakikinig na ang isang taong walang kakayahan tulad ni ay hindi karapat-dapat na magkaroon ng kanyang sariling silid at ginawa niya ito sa ilalim ng pangalan ng hustisya. Kuya Chaz, nandito ka rin ba para kumuha ng assignment? May nahanap ka bang bago at kawili-wiling assignment? Ginastos ko lang ang huling 300 assignment points ko. Plano kong pumunta sa Martial Art Techniques at Martial Skills Hall para mag-redeem ng Elementary Red Level Martial Art Technique kapag sapat na ang puntos ko, sabi ni Wesley. Lumingon si Chaz, sinulyapan si Wesley, at sinabing, hindi. Sa palagay ko ay hindi magkakaroon ng anumang magagandang asignatura dahil ang asosasyon ng clan ay naghahanda na sa pakikipaglaban sa Modeled Origin Clan. Kailangan nating maghintay na matapos iyon bago ang anumang magagandang takdang aralin ay dumating sa atin. Wesley sighed gently and in a resigned tone said, I really need to get a good assignment since I'm so broke. I originally planned to level up as much as possible before the battle pero ngayon parang kailangan ko munang punan ang gutom ko. Siyempre, sa pamamagitan ng gutom, hindi gutom sa pagkain ang ibig sabihin ni Wesley kundi gutom sa martial art techniques at martial skills. Nagtaas ng kilay si Chaz. Maniniwala ako sa mga salitang iyon kung ito ay lumabas sa mga labi ng iba ngunit tiyak na hindi mula sa iyo. Nagtitiwala ako na tinitiyak ni Elder Sayer na makakakuha ka ng patuloy na supply ng mga diskarte at kasanayan sa martial art. Tumawa si Wesley at sinabi sa marangal na tono, bagaman siya ay isang elder ng aking angkan, hinding-hindi niya lalabagan ang mga patakaran ng Dul Sovereign Pavilion para sa isang junior na tulad ko.
Ang bawat disipulo ng Dual Sovereign Pavilion ay kailangang tabyusan ang mga diskarte at kasanayan sa martial art gamit ang kanilang sariling mga puntos sa pagtatalaga. Kung lalabag si Elder Sayer sa mga patakaran para kay Wesley, tiyak na magdudulot ito ng kahihiyan sa pangalan ng pamilya ni Sayer. Tumaas ulit ang kilay ni Chaz pero nanatili siyang tahimik sa labas. He cupped his hand in sulot at naglakad papunta sa exit. Ang Seven Stars Hall ay matatagpuan sa gitna ng samahan ng clan at 100 lamang ang layo mula sa Martial Art Techniques at Martial Skills Hall. Mula dito lamang, masasabi ng isa kung gaano kahalaga ang hall sa Dual Sovereign Pavilion. Palaging may mga disipulong papunta at pabalik sa Seven Stars Hall upang makakuha ng mga takdang aralin upang makakuha sila ng ilang mga puntos upang tabyusan ang mga diskarte at kasanayan sa martial art. Maliban kung ang isa ay naging napiling disipulo, kung gayon walang disipulo ang mabubuhay ng matagal ng walang mga puntos sa pagtatalaga. Sinulyapan ni Wesley ang umaatres na figure ni Chaz at ni Nishan, ano ang nagbibigay sa kanya ng karapatang maging napakayabang. Siya ay nasa top 30 ranking lamang para sa mga informal na disipulo. Mas marami pang mga disipulo na mas malakas kaysa sa akin. Siya ay nakakainis. Mali ang pakiramdam ni Chaz kung narinig niya ang sinabi ni Wesley dahil ginawa na niya ang lahat para hindi na siya magdulot ng masama sa kanya. Hindi ito sinabi ni Wesley sa kanyang mukha dahil gusto niyang makasama si Chaz dahil mas malakas ito sa kanya. Bagamat totoo na si Wesley ang may suporta sa kanyang angkan, dapat pa rin siyang tumapak ng maingat dahil ang kanyang rango ay nasa nangungunang 200, malayo sa kay Chaz. Gayunpaman, hindi naisip ni Wesley na ang pagkakaiba sa kapangyarihan sa pagitan nila ay dahil sa talento ngunit oras. Malaki ang paniniwala niya na kapag mas maraming oras, tiyak na malalampasan niya si Chaz at hindi na niya kailangang kumilos ng buong galang sa harap niya. Bigla niyang narinig ang pagtawag sa kanyang pangalan at hindi na niya kailangan tumalikod siya para alamin kung sino iyon. Kung nandoon si Jack, siguradong makikilala din niya ang taong iyon dahil siya ang lalaking may tatsulok na mata na nagdulot ng gulo sa kanya at ang taong higit na nanunuyo kay Wesley. Kabanata 1989. Ngumiti ang lalaking may tatsulok na mata at sinabing, "Kapatid na Wesley, kanina pa kita hinahanap." Sinabi ng batang katulong na pumunta ka sa Martial Art Techniques at Martial Skills Hall. Nagtagal ako para magtanong sa paligid bago sinabi sa akin ng mga tao doon na pumunta ka sa Seven Stars Hall. Napataas ang kilay ni Wesley at hindi man lang lumingon sa kanya. "Anong gusto mo? Hayaan mo munang ilabas ko ito, masyado akong abala kaya mas mabuting huwag mo na akong istorbohin sa mga walang kabuluhang bagay." Sabi niya sa mahinang boses. Hindi isinasa puso ng lalaking may tatsulok na mata ang tono ni Wesley na para bang hindi nito nabawasan kahit kaunti ang pagnanais na pasayahin siya. "Hiniling mo sa akin na bantayan si Jack White at ngayon ay narito ako para iulat na pumunta siya sa Soul Hall." Kinagat ni Wesley ang leeg niya para tignan siya taas baba nang marinig niya iyon. "Sinabi mo bang pumunta si Jack sa Soul Hall? Hindi ba siya nasa Martial Art Techniques and Martial Skills Hall para tabyusin ang ilang martial art techniques o skills gamit ang kanyang 50 points? Ano naman ang ginagawa niya sa Soul Hall? May balak ba siyang linangin ang kanyang kaluluwa?" Wesley found this funny and the man with triangular eyes nodded his head. Talagang nagpunta siya sa Soul Hall at sa narinig ko, pumasok siya sa Array Eye Door kaya malaki ang chance na pumunta siya roon para mag-cultivate ng soul attribute sa martial art techniques o skills. Hindi na napigilan ni Wesley ang pagtawa na parang kung narinig niya ang pinaka-nakakatawang biro sa universo. Tawa siya ng tawa kaya napahawak siya sa tiyan niya habang nakayuko at napalingon sa ibang mga alagad ang tawa niya. Oh my God! Siguradong may maluwag na tornilyo sa ulo niya. Nagalit ba siya sa mga panunuya ko? Mas matatakot ako kung pumunta siya sa Wooden Spirit Hall o sa Golden Spirit Hall, pero sa Soul Hall. Puro kabaliwan. Hindi ba niya alam kung gaano kahirap makamit ang Soul Attribute Skill? Inaamin ko, ang attack power ng isang Soul Attribute Skill ay makapangyarihan at hindi maraming tao ang makaka-neutralize nito ngunit nangangahulugan din ito na hindi lahat ay makakamit ang skill. Siguradong nabaliw na siya. Ngumiti ang lalaking may tatsulok na mga mata at sinabing, "Sumasang-ayon ako sa iyo ngunit gusto kong malaman kung saan niya nakuha ang Soul Attribute Skill." Sa pamamagitan ng Low Ika, ang Soul Attribute Skill ni Jack ay hindi kailanman maaaring tumugma sa lahat ng mga kasanayan sa Martial Art Techniques at Martial Skills Hall. Karamihan sa mga bagong disipulo ay tatanggap ng maraming takdang aralin hanggat maaari upang makakuha ng mga puntos upang matubos ang kasanayan at hindi marami ang magiging katulad ni Jack na piniling tumuon sa kanyang pagsasanay dahil ang mga kasanayang natamo sa labas ng hall ay hindi maihahambing sa mga natamo sa loob ng hall.
Naalala ni Wesley na si Jack ay ginawaran ng 50 puntos ng kontribusyon para sa pagkuha ng unang pwesto at naramdaman niyang ito ay isang basura. Tinanong niya ang kanyang sarili kung ano ang gagawin niya kung siya si Jack pagkatapos niyang pumayag na makipag-away sa arena ng pakikipaglaban sa taya at ang sagot ay pupunta sana siya sa 7 Stars Hall para kumuha ng maraming assignment hanggat kaya niya at gamitin ang mga puntos para tabyusin ang ilang makapangyarihang kasanayan. Noon lang siya magkakaroon ng pagkakataon na talunin ang kanyang kalaban ngunit taliwas sa kanyang paniniwala, hindi ito ginawa ni Jackie. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 1990. Sa halip pumunta si Jack sa lugar kung saan mas mabilis niyang may level up ang kanyang kakayahan. Ang mga disipulo lang na matagal nang nasa Dul Sovereign Pavilion ang makakagawa ng ganoong bagay. Nanunuya si Wesley at sinabing, aba, baka may palabas siya. Dapat siyang bigyan ng karangalan tungkol sa katotohanan na siya ay nakatayo sa parehong arena tulad ko. Samantala, malapit nang marating ni Jack ang climax. Ang pag-condense ng 3 Soul Swords ay hindi isang lakad sa parke. Sa isang banda, kailangan niyang tiisin ang Soul Shockwave, at sa kabilang banda, kailangan niyang i-cast ang Void Cutting Spell para paikliin ang 3 Soul Swords. Gayunpaman, sa wakas ay naunawaan niya ang isang bagay kung bakit maaaring pabilisin ng Soul Hall ang leveling ng mga kasanayan sa katangian ng kaluluwa. Simple lang ang logika, maihahalin tulad ang pag-level up ng sandata o kasanayan sa pag-ukit ng Jade. Sa simula ng paglilinang, ito ay katumbas ng isang hindi pinakintab na piraso ng hilaw na Jade, at ang tuloy-tuloy na paglilinang ay katumbas ng patuloy na pagbubuli at pag-ukit ng hilaw na Jade. Ang Soul Shockwave ay katumbas ng isang palakol na maaaring makatulong sa cultivator na mas mabilis na mag-ukit ng hilaw na Jade, ngunit ang proseso ay maaaring maging malupit. Ang isang tao ay madaling mamatay sa proseso kung nagkamali. Sa paglipas ng panahon, nalilimutan na ni Jack ang oras na naroon siya, naramdaman na lang niya ang malaking halaga ng kanyang tunay na enerhiya at espiritu ng enerhiya ay naubos habang patuloy niyang nilalabanan ang Soul Shockwave. Nawala ang Soul Shockwave sa ika-5 araw ng pagsasanay at tila natunaw ang makapal na kadiliman sa kanyang paligid. Napatulala siya nang mapansin ito at dahan-daang tumayo mula sa lupa. Nagawa lang niyang i-condense ang isang prototype ng ika-3 Soul Sword. Aabutin pa ng ilang araw ng pagsasanay para sa ika-3 Soul Sword upang ganap na makondense. Nang makalabas si Jack sa array eye door, nakita niya si Noel na nakaturo sa array board sa kanyang kamay. Pasensya na, tapos na ang oras mo. Tumanggaw lang si Jack. Sa pagkakataong ito, medyo haggard na si Jack kumpara sa pagpasok niya. Ito ay hindi nakakagulat dahil pagkatapos ng lahat, ang isang kaluluwa shockwave ng antas ng kahirapan 4 ay hindi nakakatawa. Kasabay ng pangangailangan para sa kanya na paikliin ang ika-3 Soul Sword, mas naubos nito ang kanyang espiritong enerhiya. Tiyak na hindi kakayanin ni Jack ang lahat ng iyon kung hindi niya na-absorb ang makapangyarihang mga pira-piraso ng kaluluwa ng nakatatanda. Tumaas ang kilay ni Noel at talagang naaliw siya nang makita ang haggard na hitsura ni Jack. Kung nanatiling hindi nagbabago ang itsura ni Jack ay para siyang pumasok at umidlip lang. Hindi iyon matatanggap ni Noel dahil ibig sabihin ay hindi naman tao si Jack. Bahagyang umubo si Noel, upang makakuha ng higit pang mga puntos at bumalik muli. Ano pa ang masasabi niya? Kung tutusin, 50 puntos lang ang kontribusyon ni Jack na nagpapahintulot sa kanya na manatili sa loob ng 5 araw. Tumanggaw si Jack na may pagbibitiw. Bumalik na naman siya sa pagiging dukha. Matapos bawiin ang kanyang Jade Identity Card, sinulyapan niya ito at nakitang bumalik sa 0 ang bilang ng mga puntos. Pinunasan niya ang kanya walang magawa ang noo. Parang hindi magiging madali sa kanya ang natitirang oras niya doon. Nanatili siya at nakipag-usap saglit kay Noel bago umalis sa Soul Hall. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.